Ito mga katribya, nakadalawang bag na po tayo ng ating kalamansi. Pwede pa po tayo mamitas mga katribya pa ng kalahating bag para po tayo po makapananghalian. Medyo maaga pa naman, kaya ang ating target ay dalawang bag na berde tsaka isang dilaw. Pahinga muna tayo mga katribya. Medyo nararamdaman na rin po natin po yung init. Sa ating po mga ka-farmers, ito po ay igugrupo po natin ng pagpipitas pagka po maramihan ng order. Pero pagka dalawa lang naman o kaya tatlo, ito naman ay kaya naman po natin itong pitasin. Kaya naman yan, neto muna. Kahit na halimbawa na 7 or 650, at least yung ating pong paupa, tayo na po ang namitas. Ngayon, hindi naman natin kaya ito mga katribya na solohin lahat. Kaya pipitas naman natin ito ng maramihang pitas. Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Ngayong umaga, sana po nasa mabuti kayong kalagayan, anumang oras, anumang araw dumating po itong ating pong video, ang ating pong vlog. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan mga katribya. Ito matapos po yung ating kalamidad, pipitas muna po tayo mga katribya po ng ating kalamansi. Kuha lang po muna tayo ng ating pang gastos. Ayan. Yung kawatan ng nauuna lagi sa atin, ngayon tayo naman po ngayon ng pipitas. Hindi pa po natin ito papipitas mga katribya po noong maramihan, dahil gaabang-abang pa rin po tayo. Total naman ay naghintay naman tayo ng ating pagtaas ng presyo ay masulit na. And malapit na po yan mga katribya. Kumagay tsaga-tsaga lang. Kaya tayo naman po ay minipitas lang tayo ng ating pong pangangailangan. Ganyan naman po kasi ang kalamansi ay panustos po ito sa ating pong pangangailangan. Ito po ay sa gawin na ito ay naputput na ng ating kawatan. Kaya wala na tayo makuha ritong berde, hindi bagkos, mga dilawang iniwan. Hanggang ganon, sumamaman po ang ating loob do sa mga hinayupak na yan. Pero gagawin din natin ng paraan para yan ay ating pong mahuli. Salamat po sa lahat po ng mga nagsuggest sa ating pong mga katribya kung anong gagawin doon sa mga hinayupak na mga magnanakaw. Lahat po yan ay ating pong nababasa, at salamat po sa inyong pagiging concern doon sa ating pananim, dahil alam natin at talaga sa panahon natin ngayon ay talagang marami talagang walang konsensya, at talagang ang gusto ay mamwisit, magnakaw. Kaya tayo ngayon parang nangahalaw na lang tayo ng ating mismong kalamansi dahil dun sa mga kawatan. Kaya nakakabahala rin, dahil sa halip na paunti sila dumadami. Sana naman may gawin naman po ang otoridad. Although ilang beses na rin po tayo nagpa-blatter doon sa ating pagkawala ng ating pong kalamansi. Kaya lang, syempre, kung hindi po nahuhuli po yung magnanakaw, naaaktuhan, kaya wala rin po silang suspect. Kaya tayo naman tsaga-tsaga lang, ganon, bantay, masingitan. Ang magnanakaw kasi yung may-ari lang din po ang binabantayan. Kaya sino matsempuhan po natin, sino ang ating abutan, siya ang mananagot doon po sa mga nagkakawalaan na kalamansi. Pero tayo go lang. Titingnan din po natin sa mga susunod na pagkakataon. Isipin mong dumadalang ang bunga ng ating kalamansi, hindi pa tayo nakakapagpapitas. Sila na po yung mas nauuna
na mamitas ng ating kalamansi. Sa may-ari talaga pong masakit yon, yung hinihintay mo sa presyo, unti-unti naman pong kinukuha po ng mga kawatan. Talaga pong ganon, kabahagi na po yan dito sa atin sa sosyudad. Pero kung hindi pa ito kinawatan mga katribya, kapal sana ng bunga nito. Ito na po yung ating inuna, itong tira nila. Kaya tira-tirahan na lang ito ng mga mandurugas yung ating pilipitas. May mga araw din po yan, di sa lahat ng panahon ay sila ang tatagumpay. Yun naman po mga pongkan, atin naman po siya nang inilalaglag para pataba. Ngayon kaya na po natin ito kailangan na rin na mapitas na, dahil mga nakaporma na rin po yung mga lalabasan ng bulaklak. Hindi po kasi ganong mamumulaklak ito kapag hindi natin mapitas po ang mga bunga. Siyempre kailangan din natin ito ng ating pataba. Kailangan mapitas muna ang mga bunga bago siya mapatabaan. Pitas tayo mga katribya. Gawa po tayo ng ating pera. Tayo lang muna po ang mamitas, tsaka lang natin tawagin po yung maramihan pagka po malaki ang deal o yung order. Pero pagka konti lang naman, ako na po ang namimitas. Ito naman mga katribya ay 700. Natulog po ang presyo, pero noong pagkatapos po ng bagyo kinabukasan, nag 1-2 sa pinakamalaking bagsakan sa Nueva Ecija, sa Cabaratuan, Sangitan, ang kalamansi. Kung doon sa punto na yun, doon ka namitas at doon ka magdadala, swerte. Kaya lang anong time na yun, wala pong marami pong pumitas dahil naghahanda doon po sa parating po na bagyo. Nagsipag-prepare ng mga bahay, nagserga, mga po pwedeng liparin. Kaya abala ang tao doon nung araw na yun. Kaya walang ganong dumating na kalamansi, kaya nag 1-2 ang presyo ng kalamansi. Pero kinabukasan nag 800 naman, at yun nga, isang araw 700. Importante mga katribya, buhay tayo, may lakas, kompleto ang ating kamay, kompleto ang ating pong paa, nakakagawa, nakakatrabaho, at syempre mayroon tayong lakas at walang mabigat na karamdaman. Dito kami sa makikita mo na lang yung pinagpitasan matagal na, nilalabasan na ng bulaklak. Ayan. Pitasin na po natin, panggastos lang naman, kaya huwag kang mag-alala. Sino man ka mang nayopak na magnanakaw, meron pa naman tayo sa yung nakalaan. Kaya na may kanika trivia, pinaglalaanan nyo magnanakaw. Talagang ganon, tao rin naman yan may ugaling hayop lang. Kumukuha siya ng bagay na hindi niya pinaghirapan, kaya nga nakaw. Hindi naman po katakataka, kahit saan naman po talaga mga katribya ay marami naman po magnanakaw. Merong tago, merong hayagan, at meron din naman na nakangiti pa sa iyo pero ninanakawan ka na. Meron din naman pong magnanakaw ng lakas. Maraming klase po na pagnanakaw, lalo na po sa politika, sa gobyerno. Talagang marami talagang mga magnanakaw. Yung ang bangko may security guard pa, may mga bantepe kompleto, nananakawan pa.
O di lalo na pagdating dito sa ating mga tanim, talagang mananakawan din talaga. Yan, ito na po yung ating napitas. Trivia. Okay, pitas muna tayo. Ito na mga katribya po yung ating pong pitas. Meron na po tayong isang bag. Kung kasi malaki po itong ating red bag, kaya meron na tayong napipitas na. Kaya lang mga katribya, dahil meron tayong dilaw pa, pipiliin pa po natin ito sa bahay. Marami pa sana tayo mapipitas kung hindi ito nanakaw po ng kawatan. Kaya ganun talaga, ito tira na lang po ng mga magnanakaw. Kaya binigyan naman po tayo. At karamihan po rito may mga dilaw pa. Kaya mapubisit ka na lang talaga sa mga inayupak. Kaya yun po, pahinga muna tayo ng konti. Tapos pitas na po uli. Sayang, doble pa sana yung ating makukuha rito. Napitik po ng ating mahuhusay, magigiting ng mga ulupong. Kaya tinira naman tayo. Okay, salamat po natin dahil at least mayroon po tayo napitas. Papalitan naman po ito pagka po ito yung namulaklak, tsaka po yung ating pansunod. Ito mga katribya, nakadalawang bag na po tayo ng ating kalamansi. Pwede pa po tayo mamitas mga katribya pa ng kalahating bag para po tayo po makapananghalian. Medyo maaga pa naman, kaya ang ating target ay dalawang bag na berde tsaka isang dilaw. Pahinga muna tayo mga katribya. Medyo nararamdaman na rin po natin po yung init. Sa ating po mga ka-farmers, ito po ay igugrupo po natin na pagpipitas pagka po maramihan ng order. Pero pagka dalawa lang naman o kaya tatlo, ito naman ay kaya naman po natin itong pitasin. Kaya naman yan, neto muna. Kahit na halimbawa na 7 or 650, at least yung ating pong paupa, tayo na po ang namitas. Ngayon, hindi naman natin kaya ito mga katribya na solohin lahat. Kaya pipitas naman natin ito ng maramihang pitas. Para nun, sabay-sabay ito mga katribya po natin ang pagpapabulaklak at paglalagay po natin ng ating abono. Yung pong ating mga kalamansi doon po sa ibaba, yung pong ating pong mga hinog, yan ay ating pataba na rin, organic, sa ating pong kalamansi. Mararay pa naman po tayo natira na pang December. Hindi naman po natin sinasagad po yung pitas dahil yung pong mga maliliit po na yun po ang may pag-asa na makapag-presyo po ng mahigit na 1,000. Kaya di po natin kinakayod. Yung kagandahan pagka po ang may-ari ang namimitas, napipili po niya yung kanyang napipitas. Pero kapag po yung iba, automatic, pati rin yung gaholin, basta't nahawakan, nakukuha. Tawag po sa amin yan, yung pong mga halimaw. Na talaga ang matitira na lang, gasaresa. Kaya kung magpapalinis ka ng kalamansi, ay nako, talagang pag pinapitas mo yan, ang matitira na lang sa iyo, gasaresa. Kaya yun, yung kalamansi, kaya minsan mabilis umangat, minsan din naman mabilis bumaba. Dahil pagpitas ng mga marami, pati maliliit nakukuha, kaya tumutumal naman po ito sa palengke. Kapag ka tumumal sa palengke, dyan na nga po yan bababa ang presyo. At siyempre, pati na rin po yung mga reject o yung dilaw. Isa rin po yan doon po sa nakapagpapabagal ng pagtaas po ng presyo ng kalamansi. Pero pagka nauubos na po yung berde at yung dilaw po ay bumibilis po ang bentahan, ibig sabihin nun, doon na po yung pag-angat ng presyo ng kalamansi. Ibig sabihin, nangangaunti na yung dating ng kalamansi. Singit-singit lang mga katribya. May panahon na mahal, may panahon na bababa. Sa panahon po na mababa, tiisin mo na huwag mong mapitas. Talagang marami talaga magiging reject. Pero pag halimbawa, pag mataas naman, asahan mo naman, konti ang magiging reject. Konti din ang magiging malaki. Tsempuhan lang din mga katribya. Yun pong ating pag-aalaga at pati na rin po ang pagpapabunga.
Kaya nasa sayo na rin. Kung gusto mo sa mababa, pitasin mo. Kung ayaw mo na madilawan. Kung gusto mo naman na maghintay, tiis tayo na meron tayo mga reject na makukuha na medyo marami. Kasi gusto natin magkaroon ng magandang presyo. At take note, kung gusto mo rin na meron kang kaibigan din na mamimitik, kasama po yan kung maghihintay ka ng magandang presyo ng kalamansi. At maya maya po muna tayo po ay pipitas pa ng isang timba. Ito, pagka napuno kasi ito 15 kilos ito, kalahating bag. Ayan mga katribya, nakadalawat kalahati na po tayo ng ating pong pitas. Piliin muna natin po sa bahay para at least malaman po natin kung ilan pa po yung ating kulang na berde, pati na rin po nitong ating dilaw. Ang oras po natin pag alas 12. Ito po mga katribya po, ating napitas na. Dalawang bag na po tayo, tsaka po ng isang reject o lagihay. Kuha na po tayo mga pitas. Ito ay panggastos natin. Susunod naman po bukas pa pwede tayo ulit pong mga pitas. Actually ito po ay mga tirada lang naman po ng mga magnanakaw. Pagka po medyo mga tangkalamansi, gugrupo natin yung ating pong pagpitas para marami-rami yung mapitas po natin. Is po tayo, napipili natin po yung malalaki, naiiwan natin yung maliliit para hindi po masagad po yung ating kalamansi. Kaya lang siyempre yung magnanakaw, marami pa sana tayo mapipitas. Kaya lang talagang ganon, nandun na po yung kawatan, hindi talaga mayalis, pero may panahon din naman yan. Paano mga katribya, maraming salamat po sa ating mga viewers at sa ating mga subscriber. Tuloy-tuloy lang, continuous lang po yung ating pag-aalaga sa mga mayroong kalamansi na nag-aabang po ng presyo. Bagamat mababa pa rin po ngayon, pero umaasa rin tayo sana umangat pa ang presyo ng kalamansi para ang ating mga farmers ay makabawi sa kanilang mga ginastos. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye. Basta po ipakiramdam po ninyo. Kamusta? Okay naman, okay naman. Malaki po bang improvement sa therapy? Malaki daw ba improvement? Laki. Medyo kasi kuya eh. Lalakas mo na konti. Lapitan mo para kuha natin eh. Lapitan mo. Lapitan mo. Ano? Okay na ba yung kuha ninyo? Yung iniinda? Ha? Okay na? Okay. Okay na siya. Nakakapaglibot-libot na po kayo? Oo. Malaking tulong ng therapy, ano? Lalakad to tuwing bagay. At least yun, na-exercise. Kumpara mo doon sa dati. Sa dati Dati, sandali lang parang nalalambot ako eh. Ngayon, medyo malayo-layo na yung nalalakad na nyo. 50 balik eh. Araw-araw eh. Anong tindi na? 50. Kaya para siya abot na rito yun. Kaya nga. Oo. Ganda ng improvement ng kuha sa therapy. At saka hindi. Maganda forma niya yun. Masaya mo ka. Alam, hindi na siya putla. Dati-rati putla po kayo noon eh. Putla. Ibig sabihin noon gumagana May na. dalapakot tukod eh, pagka ano. Ngayon wala na, ano? Wala. Awa ng Diyos eh. Sabi ko nga, may awa ang Diyos. Yun, laki ng na-improve. Abay, binubuhat niya ang dalawang tao. Binubuhat. Balakad na. Yun nga, yun ang basat kawal lang eh. Nalulungkot lang doon. 2,000 inubos.
Never, kahit kape, hindi nakapagbigay. Iba siyempre yun. May ganti naman yun, nasa langit. Yun niya, asa langit ang ganti. Kasi pagka binigyan ka ng kape, wala nang ganti. Kasi, syempre, parang lambing-lamba. Maalala ka kahit anong bagay lang. Pero binigyan naman kami ng isang boteng gatas ng kalabaw. Pwede na pa. Yo. Masarap pala, fresh pala yung gatas eh. Abe, binanggit lang ni Bel, ba ka pangako mong gatas kay Carmen. Nakakahiya pa. Kaya sabi ko, ba't binanggit mo pa? Ayun na nga lang, at least na ikaw niya, mayroong ganti. Dapat sa ganun, huwag na nila ibinibid. Na marami silang inubos. Siyempre, para lang gusto nila gumaling. Pero kami naman talaga hindi nagpapabayad. Kusang loob lang ng mga customer. Magbigay na halimbawa ng kawan. Panglangis. Pagkakasaling ang pasyente, para na silang nakabayad sa amin. Kasi yun naman ang panalangin namin eh. Gumaling lang. Ayun naman ang kawan niya. Kaganda naman kay Kuya, ayan. Araw-gabi. Improvement. Basta may ginagabot si Papa Bear. Ito, nagkakalaman-laman eh. Oo, yan, nakakalaman. Dati, Walang laman eh. masyado payat noon yan. na yan eh. Ngayon, bagyan na lang. Dalawang beses sa isang linggo therapy. Lalo nang napakabilis. Ayun, naikikilos. Dati-rati yan, hindi eh. At saka kung hindi niya nakuha niya, ay hinihila niya ngayon niya. Oo. Isipin mo 2 taon siyang Nalaro-laro na. Saka yung lakas na binigay sa kanya. Una, Diyos eh. Si Kuya po, siya po ay isang kumbaga ating stroke patient. Kaya awa ng Diyos ay sa therapy. Kundi siya ng steam eh, ano? Oo, nag-steam din siya nung pinakulong tubig na mainit na merong asin. Ayan, laki po ng improvement. water with ice. Hot water with ice. Yan. Siya yung pasyente ni Tatay. Siya rin yung may-ari po noong lupa doon sa Sangguniang na ginagawa namin na tinaniman ng kalamansi. Ayan.